So bakit ang tagal na sa Canada pero parang hindi pa rin umaasenso? Hi guys and welcome back to another video. If you guys are new, ako po ulit si Arlene at dito sa ating channel pinag-uusapan natin yung mga realidad sa buhay nating Filipinos abroad. So if you guys are interested dun sa mga ganitong klaseng videos, then don't forget na mag-subscribe at syempre let me know doon sa comment section kung ano pa yung mga topics na gusto ninyong pag-usapan natin in the future. Isa ka rin ba dun sa mga nagtataka na bakit sa dinami-dami ng mga Pilipino na nagpupunta dito sa Canada or kahit nga hindi dito sa Canada, sa mga nag-a-abroad sa amang part ng mundo, hindi talaga lahat is umaasenso sila, right? Meron yung iba 20 years, 30 years na silang nasa ibang bansa pero parang kung titignan mo yung buhay nila, parang wala pa rin masyadong mga changes. Tapos meron naman yung mga iba na bago lang silang mag-abroad or dito sa Canada pero parang meron na silang mga naipundar, meron na silang ipon, mga ganun. So ako din actually kasi nagtataka ako na bakit kaya ganun yung nangyayari. So ngayon, yun yung pag-uusapan natin at isi-share ko sa inyo yung aking mga opinion kung bakit kaya nangyayari yon. Now, pwede kayong umagri, hindi umagri, 'di ba? Kasi nga opinion ko nga lang ito based doon sa mga observations ko dun sa mga Pilipino nakakasalamuha ko dito sa Canada at yun sa mga napapanood ko na rin na videos, 'di ba, sa social media. Ngayon, pwede kayong mag-agree, pwede rin kayong hindi mag-agree, 'di ba? Pero i-share ninyo yung mga opinion ninyo doon sa comment section natin. Tapos, pag-usapan natin siya. So anyways, ang una para sa akin kung bakit hindi umaasenso yung ibang Pilipino dito sa Canada is because number one, mali yung papel nila. 'Di ba? Kasi syempre pag mali talaga yung papers mo, hindi ka talaga aalagwa ng ganun, 'di ba? For example, and no hate, pag eto yung visa mo, pag naka-student visa ka, syempre limited lang yung oras na pwede kang magtrabaho per week. So, meaning to say that hindi mo talaga mamamaximize yung oras mo para tumaas yung sweldo mo, ganyan. Or kaya naman, hindi maayos yung papel, siguro yun yung isang parang term doon, hindi maayos yung papel mo kasi nga walang kasiguraduhan. Kasi 'di ba kung walang kasiguraduhan, hindi mo rin alam kung hanggang kailan ka pwedeng mag-stay dito sa Canada or sa kung saan bansa ka man, right? Meron akong mga naririnig mga stories na napapauwi sila kasi parang hindi na asikaso nung employer nila yung kanilang visa o kaya nag-expire na yung work permit nila, hindi masyadong naayos, 'di ba? So ang ending kahit na sipag ka ng sipag pero kung hindi naman talaga maayos yung papel mo, unfortunately parang lumiliit yung room for you for not improvement pero para umasenso ka pa kasi nga hindi mo na-explore yung mga ibang bagay because of yung papel mo. Kaya ang advice ko dito and kung napanood ninyo yung mga last na videos natin is really important na ayusin yung papel. Doon naman sa mga alam na natin na naka-temporary visa ka or pa-expire na yung visa mo, isa yan doon sa mga kailangan nating asikasuhin. Another thing is huwag kayong masyadong mag-rely sa mga employers. Although of course, kailangan nating maniwala, 'di ba, sa mga employers natin. Ang kaso kasi hindi lahat ng employer is nagsasabi sila ng totoo. So pag sinasabi nila na, "Oh, I'm already processing yung papers mo for renewal," mga ganyan, it's okay to ask for proof na I see yung status ganyan because it's really important for me to see kung ano na yung progress nito kasi it's really important for me. Something like that ba? Kasi kung hindi mo talaga maayos yung papel mo, girl, pwede ka talagang mapauwi ng wala sa oras. Agree ba kayo dun? Kasi 'di ba totoo naman kung hindi talaga maayos yung papel mo, mahirap talaga yan na situation. Minsan mapapagastos ka pa kasi kailangan mo pang mag-consult ng lawyer, mga ganyan. Yung iba sometimes walang budget para dun sa part na yon. So, instead na may ipon sila, napapagastos pa talaga. Okay, pangalawa naman is that yung mga tao na meron silang unrealistic na expectations pagpunta nila dito sa Canada.
Right, na meron yung iba super tataas ng mga expectations nila versus dun sa kung ano talaga yung realidad dito. Like for example, yung timeline na ibibigay mo sa sarili mo. Kunyari, oh gusto ko after 1 year nakaipon na ako, or makakahanap agad ako ng magandang trabaho, or makakabili na ako ng bahay, ng sasakyan, ganyan-ganyan. You know, unfortunately, ang reality is hindi lahat is nabibigyan ng mga ganong klaseng pagkakataon. Although it's doable doon sa iba, pero depende sa situation mo. Meron yung iba kasi na kailangan mo talagang mag-start sa minimum pay, 'di ba? Hindi mo naman talaga makakaya na makaipon agad ng malaki pag especially for yung first 2 years mo siguro pag nasa minimum pay ka, right? So really set yung expectation mo na okay, magsisimula muna ako sa ganito, eto muna yung mga priorities ko, ganyan-ganyan, para hindi ka ma-disappoint. Kasi, kaya minsan hindi nagiging successful yung iba pag nadi-disappoint na, akala ko ba pagdating ko sa Canada, magiging ganito na agad yung buhay ko. Tapos pag na-disappoint na sila, wala na. Hindi na sila magsisikap, or parang nawawalan ka na ng energy, di ba? Nung drive na gawin pa. Kasi, yun nga, parang hindi mo na-achieve yung mga bagay na gusto mo dun sa timeline na gusto mo. So, kailangan mo rin talaga ng reality check, 'di ba? Na, okay, kung ano yung pangarap ko, totoo ba 'to? I mean like, kaya ba 'to dun sa timeline na binigay ko, 'di ba? Kasi hindi naman sa hindi siya para sa'yo, pwede kung tatrabahuhin mo talaga. Ang kaso yun nga, sometimes 'pag super inflated na yung mga gusto nating gawin, hindi na talaga siya nagiging realistic talaga. Ang ending lang nga is nadi-disappoint ka lang. So, instead na parang pagsikapan mo pa, since na-disappoint ka na, parang wala na. Parang nadidemotivate ka na mag-continue. So, yan yung isa sa mga kailangan natin ingatan. Next naman, feeling ko maraming makaka-relate dito, at saka ako din, ganito rin talaga ako nung una. Pero lately ko lang talaga naisipan na magbaguhin yung part na 'to ng aking pagkatao. Pagkatao talaga. Okay, so yung pangatlo nga is yung mga tao na hindi marunong magtipid, or yung mga hindi nila kayang i-manage effectively yung kanilang mga finances. Relate kayo? Kasi 'di ba minsan, lalo na 'pag maraming sale, mga ganyan, nakaka-tempt din talaga na, okay, bili tayo ng ganito, shopping tayo ng ganito, ganyan-ganyan. Ang ending, girl, wala ka nang naiipon. Pagtingin mo sa sweldo mo, ano na lang, para na lang siyang tubig na dumadaan ng ganyan, 'di ba? So, dapat talaga kailangan nating i-manage effectively yung ating mga finances. Kailangan na alam natin kung paano i-set yung mga priorities natin, 'di ba? Kunyari, ang uunahin natin is yung mga bills muna natin, savings, yung kung meron kang family or sinusuportahan sa Pilipinas, before yung luho mo. Okay lang naman na i-indulge mo yung sarili mo, pero wag naman yung lagi yung everyday na lang parang, okay, deserve to ng aking ng younger self, mga ganun, 'di ba? Kasi ganyan yung mga linyahan natin minsan. Pero syempre kailangan nating isipin yung ating future, kasi hindi naman sa lahat ng panahon malakas ka. Hindi sa lahat ng panahon is kaya mong mag-double job, mag-triple job, mga ganyan, o kaya overtime ng overtime. So, kailangan nating magtabi. Kasi yan yung isa sa mga nangyayari dun sa mga ibang Pilipino na sobrang tatagal na sila pero wala pa silang mga naipundar. Kasi, na-waste lang nila yung kanilang sweldo sa kung ano-ano mga bagay, mga bisyo, ganyan. 'Di ba? Kung anong bisyo, shopping, ganyan. Naka-branded nga pero wala namang bahay sa Pilipinas, 'di ba? Aminin niyo yan. Nagre-renta pa din yung mga family nila. So, syempre, yun nga, kailangan mong unahin muna yung mga priorities mo para meron kang maipon at meron kang huhugutin pag tumanda ka. O kaya naman, if balak mo na eventually umuwi ka ng Pilipinas, at least meron kang naipundar. Alam mo yun, yung meron kang sasabihin sa sarili mo na, eto yung katas ng Canada, eto yung katas ng pag-abroad ko, ng 10 years kong pag-abroad, ng 30 years kong pag-abroad, mga ganun ba, para merong napupuntahan. Hindi kagaya nung iba na, yun nga, kasi meron akong mga nakikita dito na parang 30 years na sila or more than 30 years na sila dito, pero wala pa rin talagang mga ipon sa retirement nila. So, ingatan natin yan, di ba? Kasi kung hindi, girl, kawawa ka. Okay, pang-apat. Ito yung sakit nating mga Pilipino sometimes. Ito yung tinatawag ko na okay na mentality. So, ano ba yun? Ito yung yung parang
okay ka na dun sa situation mo, right? Na parang, matanda na ako, okay na 'to na trabaho ko, parang gano'n. Or yung nakokontento ka sa kung anong meron lang sa harap mo, but you're not actually doing your best to create opportunities para sa sarili mo, para umangat ka pa, 'di ba? For example, gamitin natin yung isa sa mga pinakamalaking parang trabaho ng mga Pilipino, pagiging nurse, 'di ba? So, alam na natin 'yan, sa buong mundo, sa US, sa Canada, ang daming mga Pilipinong nurses. Pero bakit kaya hindi puwedeng ang daming mga doktor, 'di ba? Mga Chinese, mga Indian, ang dami nilang mga doktor. Kasi mataas yung pangarap nila, girl, 'di ba? Okey lang naman kung pangarap mo is maging nurse talaga, okey lang 'yan. But what I'm saying is that puwedeng taasan natin yung pangarap natin. Hindi kailangan na makontento ka sa okey na, sa okey lang, or sa puwede na. Alam mo yun, isa yan sa baguhin natin para ma-achieve mo kung ano yung gusto mo. Kasi sometimes, 'di ba, ang dami nating responsibilidad, ang dami nating mga bills, ang dami nating mga gustong gawin sa buhay pero hindi siya aligned doon sa sweldo natin. Kasi yun yung realidad, girl, especially ngayon na tumataas na yung mga bilihin, 'di ba? Kailangan tumataas din yung sweldo mo, yun ang totoo. So in order for you to be, yung sweldo mo is at par dun sa mga pangarap mo at sa mga gastusin mo, kailangan meron din tayong gawin. Either, I don't know, magdagdag ka ng mga certificates para sa sarili mo para makapag-apply ka ng ibang trabaho, lalo na kung hindi ka naman masaya dyan sa trabaho mo, bakit tayo nagpapakatagal sa isang trabaho na hindi naman tayo masaya, 'di ba? Or sa posisyon na hindi ka naman masaya. So, gano'n siya. O kaya naman parang lakasan mo yung loob mo, yun pa. Lakasan mo yung loob mo para mag-apply sa ibang position, sa mas mataas na position, or sa ibang industry. Huwag kang matatakot kasi or okay lang naman na matakot ka, pero kailangan meron kang gawin. Kasi kung lagi ka lang takot at hindi mo ginagawa yung first step in order for you to lumabas doon sa comfort zone mo, hanggang diyan ka na lang, girl. So, kailangan talaga meron tayong gawin. So, hopefully talaga eto yung mentality nating mga Pilipino na mapalitan na para alam mo yon, medyo umasenso naman tayo ng konti. Okay, so last, yung ating pang 5 na point is, alam mo, yung mga tao na parang hindi sila willing na i-accept yung kultura ng Canada or yung kultura ng bansa na pinuntahan nila or yung lifestyle, 'di ba? Yung parang na-stuck sila na, sa Pilipinas ganito, sa Pilipinas ganyan. Hello girl, wala ka na sa Pilipinas, 'di ba? Pwede ka namang umuwi sa Pilipinas kung gusto mo talaga. Pero ang reality is that nasa ibang bansa ka na. So kung nasa ibang bansa ka na, kailangan mong mag-adjust. Kailangan mong tanggapin na yan na yung realidad ng buhay mo para makapag-adjust ka at saka magawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Kasi kung yung mentality mo is na-stuck ka talaga sa Pilipinas, mahihirapan ka din na umasenso. Kasi nga, parang hindi mo tanggap yung mga nangyayari sa paligid mo, 'di ba? And kung hindi mo tanggap yung mga nangyayari sa paligid mo, paano ka magkakaroon ng drive to work harder, to push yung sarili mo harder, or to look for other opportunities? Isa ito dun sa mga parang basics na asikasuhin muna natin pag nag-a-abroad tayo, na okay, kailangan kong tanggapin na wala na ako sa Pilipinas, yun yung realidad. Hindi siya madali, 'di ba? And marami sa ating mga Pilipino na nahihirapan talaga dun sa part na yon. And for me, nahihirapan din talaga ako. It took me like mga 1-2 years to accept na wala na talaga ako sa Pilipinas. Kailangan ko na talagang tanggapin yung bagong buhay ko, right? And yun nga, kailangan mo muna talagang i-accept yun, yung part na yun para makapag-adjust ka. And feeling ko pag once na fully naka-adjust ka na dun sa bansa na pinuntahan mo, mas madali kasi sa'yo na parang mag-try ng mga iba't ibang bagay, 'di ba? Or makakilala ng mga maraming tao or ibang tao. And yun yung starting point. Pag once na linawakan mo na yung mundo mo, 'di ba? Parang mas marami ng opportunities na nagiging aware ka. So ngayon, mas na-challenge ka na, kaya nila yon, kaya ko din. Or
meron palang ganito, gagawin ko nga rin yun, alam mo yun? So, pag once na na-integrate mo na yung sarili mo, mas dumadami yung opportunities sa'yo, and parang mas tumataas yung chances na umasenso ka. At the end of the day though, ang pag-asenso is nasa sa'yo din talaga kung ano yung mga bagay-bagay na ginagawa mo din, 'di ba? Hindi naman pwede na aasenso ka pag sinabi natin na pumunta ka lang sa ibang bansa. Hindi yan totoo. Kasi kailangan mo rin talagang magsikap, kailangan mong may gawin sa sarili mo, 'di ba? Kailangan mong magtrabaho, hindi yung mga okay, porke nasa Canada na ako, porke nasa US na ako, tamad-tamad na ako kasi meron akong nare-receive sa gobyerno, mga ganyan. Eh girl, wala talagang mangyayari sa buhay mo, 'di ba? So kailangan talagang gumalaw ka. And totoo naman 'yan, irregardless kung nasaan ka man sa mundong ito. So, ang lesson natin for today is that kung gusto mo talagang umasenso sa buhay mo is that you have to do something, 'di ba? Kailangan mong magtrabaho, kailangan mong magsikap, kung kailangan mong magsimula ulit, magsimula ka ulit. Huwag kang mawalan ng pag-asa at gawin mo ang lahat para ma-overcome mo yung mga obstacles sa harap mo. Yung mga obstacles sa harap mo. Ganon. So, what do you guys think dun sa mga sinabi ko? Nag-a-agree ba kayo? Hindi ba kayo nag-a-agree? Or baka naman meron akong na-miss. So, sabihin nyo na yan doon sa comment section. And, yun nga, sabihin nyo na rin sa akin kung ano pa yung mga topics na gusto nyo pang pag-usapan natin dun sa mga next na series natin. But, anyways, thank you so much again for joining me sa ating video for today. And don't forget na mag-subscribe pag hindi pa kayo nagsusubscribe. And I'll see you dun sa next na video natin. Bye!